Jess, ito po yung mga pictures na pinakita sa atin ng PDEA kaugnay ng mga ginawa nilang ceremonial burial ng kanilang mga canine dogs na namatay na. Matatandaan po natin ang issue ngayon is kini-question ng COA, Commission on Audit, kung saan yung 13 aso na dating binili ng ating gobyerno sa iba pang bansa na nagkakahalaga ng halos 1 milyon bawat isa. Kasi kini-question ng COA ngayon yung PDEA kung asa na itong mga ito dahil ayon sa kanila medyo hindi raw na document ng maayos kung ano na nangyari dun sa mga aso na yun. Mahal pala itong mga canine Mahal dogs talaga, na ito, no? Magkano isa? Kulang-kulang ma'am 1 milyon ng isa at puwera pa yung gagastusin mo sa pagpapakain, saka sa pagtitrain kasi napag-alaman nga natin na hindi naman pala basta-basta pag nabili mo yun na. Kailangan everyday yan. Fit po yung mga aso na yan, maayos yung kanilang pagkain at yung kanilang mga senses na talagang mahalaga, lalo na yung kapangyarihan nila sa pang-amoy, talagang hindi dapat napapabayaan. Hindi biro itong isyong ito. Pero mabuti naman at on the one hand, kahit medyo, syempre, kailangan ipaliwanag ng PDEA yan kung nasaan nga yung 13 canine dogs na yan acquired at almost 1 million pesos each, no? On the other hand, mabuti naman at nagiging mabusisi pala itong ating Commission on Audit na pati mga aso, ino-audit nila at ina-accounting. Para matiyak nga ma'am na walang hocus-pocus na nangyayari. At ang kagandahan pa niya ma'am, according sa PDEA, gumagawa sila ng paraan continuously para mapababa raw yung kanilang gastos sa pag-acquire ng mga canine. Napaka-interesting nito. Kaya mga kabrigada, panoorin na ho natin itong istorya at isyong binantayan ni Oscar Oida. Ang isa sa mga inaasahan ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency sa pagsugpo nila sa mga illegal na droga ay ang mga bawawaw nilang miyembro, ang Narcotics Detection Dogs o ang Canine Unit ng PDEA. Sa talas kasi ng pang-amoy ng mga aso, madali raw nitong matukoy kung saan nakatago ang mga kontrabando. Dito sa Canine Headquarters ng PDEA sa Bulacan, nakilala ko ang isa sa pinakamagaling na canine narcotics detector ng ahensya, ang Belgian Malinois na si Silky. At ang trainer nitong si Roman. 8 buwan na raw mag-sparring partner sina Roman at Silky. Kasi nung una ito, medyo mabangis na talaga nung una. Kaso nung makuha mo yung kiliti niya, kasi nakita ko sa kanya potential agad sa sa detection talaga. 30 minuto kada araw daw kung isa lang ni Roman si Silky sa physical endurance exercises, katulad na lang ng obstacle course. Pati na rin sa narcotics recognition exercises. Good. Hurts. Sabi ba natin sir na talagang malaki na itutulong sa operasyon ng PDEA? Kasi yung power nila, they have 10,000 times yung sniffing power nila. So, kayang-kaya nilang i-detect kung saan yung nakalagay yung drugs. So, mag-indicate sila, and ituturo nila na nandun yung illegal drugs. 10,000 times? Oo. Na mas malakas yung paamoy nila kaysa sa ordinaryong Sa ordinaryong tao. At naaalala nila yung... Eco-condition kasi sila, ito yung amoy na, once na maamoy nila yung shabu, naka-condition na yan. Once na maamoy nila yan, talagang ma-find out nila yan. Ang mga pagsasanay raw na ito, isang paraan lamang para masigurong nasa kondisyon ang mga aso kung sakaling kailanganin ng mga ito ng PDEA sa mga drug operation. Ang laman ng container na ito ay shabu. Itatago natin dito sa parting ito ng bahay para malaman natin kung gaano ka-effective si Silky. Ito, itatago natin sa cabinet na ito. Habang inilalagay ko sa isang tagong lugar ang bitbit kong kontrabando, naghihintay naman ang hudyat ko ang mag-among Silky at Roman. Ilang saglit pa. Maya-maya pa, inupuan na ni Silky ang harapan ng drawer na ito.
Para hindi masabing tsamba, sinubukan kong magtago ulit ng iligal na droga. Sa unang pagsubok, naamoy ni Silky yung kinalalagyan ng shabu. Ngayon naman susubukan natin itong cocaine. Itatago natin dito sa bahagi ng kusina kung saan medyo maraming klase ng amoy. Tingnan natin kung mahanap pa rin niya. Nag-umpisa na maganap si Silky sa kusina. Napansin kong paruot pa rito ang aso. Mukhang natsa-challenge si Silky sa paghahanap. Hanggang Kumbaga, yun niya yung laro nila. Laro lang kasi sa kanila yung paghahanap laro lang. Kumbaga, ini-enjoy lang niya. Pagka nakaamoy siya, tendency, kala niya, nilalaro mo lang siya. Hindi siya napapagod kumbaga sa amin. Enjoy lang siya. Alam niya kasi inahanap niya po. karamihan daw sa mga aso ng PIDEA, binili pa sa bansang Belgium. Ang mga asong gaya nito na ginagamit ng PIDEA kontra droga ay nagkakahalaga ng halos 1 milyong piso bawat isa. Puwera pa dyan yung gagastusin sa pag-aalaga at pagsasanay sa kanila. Sa ngayon, may 15 aso ang PIDEA na nakadeploy sa Metro Manila at ilang bahagi ng Cebu. Pero tila maging ang K9 unit ng PIDEA, kinagat din ngayon ng kontrobersya. Tumahol kasi ang Commission on Audit o COA sa ulat ng PIDEA na 13 raw sa kanilang K9 dogs na nagkakahalaga ng mahigit 9 milyong piso ang namatay na simula noong 2002 hanggang Marso ng 2011. Subalit di umano, wala naman daw may pakitang sapat na dokumento ang PIDEA tungkol dito. We were informed informally na yung 13 K9 dogs allegedly patay na. Pero giit ng PIDEA, wala raw hocus-pocus na nagaganap sa kanilang ahensya. Hindi lang daw naging maayos ang kanilang archiving system. Actually, hindi naman sila undocumented. Yun nga lang, wala kasing proper turnover. Wala talagang organic personnel ang PIDEA nun. Yung personnel ng PIDEA nun is, they came from other agencies. Ngayon, nagkakapalitan, nalipat sila. Actually, 11 na aso yun yung namatay is may proper document sila, mga death certificate, mga necropsy reports. So, nakapag-submit na tayo and hopefully mabigyan tayo ng relief of accountability. Paglilinaw rin ng ahensya, 11 aso lang daw ang namatay sa kanilang hanay. Komplikasyon sa sakit at katandaan ang ilang dahilan sa pagkamatay ng mga ito. Samantalang 2 naman daw sa 13 asong tinutukoy ng COA, pawang retirado na at kasalukuyan na sa kustodiya ng ahensya. Kagaya na lang ni Frankie na nasa Bulacan at ni Bruno na nasa regional office naman ng PIDEA sa Cebu. Yung mga asong nagretiro na, ano po ang nangyayari sa kanila? So yung mga nag-retire na parang yung mga nagretiro rin sa serbisyo. Pero sila inalagaan natin. Yung mga binibigay natin na basic needs nila, ang tirahan nila, pagkain, vitamins, binibigay din natin sa kanila. Nandun pa rin. So tuloy ang gastos? Tuloy pa rin. Pag-maintain nun? Kumbaga, nag-serve sila, so ibigyan natin din yung what is due to them. Sa oras naman daw na pumanaw ang kanilang mga drug-sniffing dogs, sinisiguro ng PIDEA na mabibigyan ito ng maayos na libing. Pag namatay, hindi rin basta-basta tinatapon, di ba? Hindi naman. Paano pong ginagawa po? So dito sa amin sa parang may burial site sila. Latest nga na si Bullet, yung namatay nung itong early quarter ng taon na to. Saan ba nakalibing yung iba? Yung iba nandun sa Fort Bonifacio, tapos iba sa Cebu. Kasi na-deploy yung mga aso natin from different parts ng ating bansa. Gaya ng mga sinanay na aso, importante sa mga bantay ng bayan na maging matalas ang pangamoy at kung kinakailangan, kumahol nang sa ganun maiayos ang mga irregularidad. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Oscar Oida, kasama sa iisang brigada.